Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya ng pagkaalam ng Diyos sa mulat mula ay ipinako ninyo at pinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila, at ang katawan ko'y nahimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Ituro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita't hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi rin itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig sa ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Narinig natin ngayon ang unang sermon ng mga apostol nung bumaba ang Espiritu Santong ipinangako ni Jesus sa simbahan noong araw ng Pentecostes. Ito ay ang sermon ni Pedro noong araw ng Pentecostes mismo. Ang sermong ito ay tungkol kay Jesus. Si Jesus na naranasan ng mga tao na makapangyarihan sa pamagitan ng kanyang mga salita at gawa. Ang taong ito ay pinatay at sa pagkapako sa kanya sa krus sa pamagitan ng mga masamang tao. Pero hindi siya nanatiling patay. Siya ay binuhay ng Diyos ayon sa misyon na sinabi ni David sa isang salmo mismo. Ang tinukoy ni David na hindi mabubulok ay hindi siya kasi nandoon na sa kanila sa Jerusalem ang libingan ni David na 1,000 taon nang namatay. Si David ay isang propeta at ang tinutukoy niya ay ang isa na manggagaling sa kanyang lahi. Tinutukoy niya ang muling pagkabuhay ng Kristo na walang iba kundi si Jesus.
Hindi siya napigilan ng mundo ng mga patay at ang laman niya ay hindi nabulok. Siya ay muling nabuhay at sila, ang mga apostol niya, ay ang mga saksi, ang mga testigo sa pangyayaring ito. Ang kanilang naranasan na malakas na ugong ng hangin ay ang pagdating ng Espiritu Santo na kanyang pinadala mula sa Diyos. Ang unang mga pahayag ng mga apostol ay tungkol kay Jesus na pinatay at muling nabuhay. Ang mga apostol ang mga testigo dito. Hanggang ngayon ito ang pahayag ng simbahan. Hindi napigilan si Jesus ng anumang kasamaan, pati na ng kamatayan. Napagtagumpayan niya ito, kaya siya ay muling nabuhay at ang kapangyarihan niya ngayon ay nararanasan natin sa pagkilos ng Espiritu Santo. Ito ang tinatawag nating kerigma, na walang iba kundi ang buod, ang summary ng pahayag ng simbahan. Pagkaraan ng higit ng 2,000 taon, nagkaroon na ng maraming katuruan ng simbahan, dala ng kanyang malalim na pagninilay sa pananampalataya at dala na rin ng maraming mga pangyayari sa mundo. Huwag sana tayong malito dahil sa maraming katuruan ng mga ito. Palagi nating balik-balikan ang pinakasentro ng lahat, na walang iba kundi si Jesus at ang kanyang misteryo paskwal. Ito ay ang mabuting balita. Dito natin mararanasan ang pag-ibig ng Diyos na si Jesus ay nagpakasakit, namatay at muling nabuhay para sa atin. Salamat Panginoon sa pagpapadala mo sa amin ng Espiritu Santo na patuloy kaming ginagabayan sa katotohanan ng kaligtasan na walang iba kundi si Kristo Jesus. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.